May tagal kong hinintay ang araw na ito, Marie. Sa wakas, tapos na ang buto. Kung sasama na tayo sa atong panahon, Hindi ng aking hilingan. Ngunit alam natin dalawa na lipat na dito ang pinagkatapusan. Hindi lahat ng bagay ay nakatagal. Anong ibig mo sabihin, Mando? Mahal, nalulungkot ka ba pag nawala ka? Ayos ka lang ba? Bakit tila bigla kang nalungkot? At ano ba yung tinatanong mo sa akin? Wala. Sagutin mo lang ang aking tanong, mahal ko. Hindi mo siya. Kailangan ko ba talaga sagutin yun? Ha? Hindi. Hindi ako malulungkot sapagkat sa panahon na yun na maaari wala ko. At mas gusto ko pong mawala sa mundo ito kung hindi lang din ito makakapit. Wag. Huwag na huwag ko gagawin ang gusto mo. Kahit mabuhay ka na lang para sa akin. Pero mahal, Magbubayan ng iyong sarili. Patuloy ka mabuhay kahit wala ako sa iyong tabi. Huwag mo hahayaan ka iyon ng galit ang iyong puso at isip. Matuto ka magpatawad kahit na mahirap. hindi kita maintindihan. Akala ko ba mahal mo ako? Pero bakit kinaiihin mo? Mukhang dumadali na ang oras, mahal ko. Kailangan na kita rin sa amin sa oras nito. Maaari na tayo masama sa paradiso ito. Kaya bakit mo pa ako kailangan sa akin? Mawawala ako pero hindi ako mamahal ko sa'yo. Nandiyan lang ako sa puso mo lang hindi ka tandaan. Mahal na mahal kita. Paalam. Sandali! Ako pupunta, mahal ko. Maria! Mahal! Panaginip lang pala lahat na yun. Ilalo na naman ako ng mapait na nakaraan. Naghihirap ako at nagdusa ng gusto. Hindi ako papayag na mabaon lahat ng salimot. Maghiganti ako at sisiguraduhin kong malalasap ninyo ang sakit at para na rin sa aking kaibigan. Mio, ang kupad-kupad naman ng bapor na ito. Mga Ginoo at Donya, naisip ko lamang na kailangan nating bigyang pagpapahalaga ang sensya dahil ang mga eksperto ang magbibigay ng pag-unlad sa ating pamayanan. Tumahimik ka, Vincent. Hindi na kailangan pumunta ng paaralan upang matuto na sila. Sapat na ang kalaman ng mamamayan upang mapaganda ang pagpasok. Ngunit, Alam mo ba kung ano ang mga kakayahan ng mga sinasabing dalubhasa sa agam? Wala silang alam. Tignan mo ang tulay ng Obras del Fuerte. Sabi ng mga bihasa ay may kahinaan ng sadyang utanganin. Ngunit hanggang ngayon nandiyan pa din ang tulay. Sangayon ako sa minumungka ni Patisat at wala na rin atang maayos na ilog dito sa kapulang gusto. At isa pa ito sa mayroong problema ng mamamayan. kung gayon kailangan nating makaisip ng solusyon upang maisantabi ang lumalalang suliranin na ito. Ano naman yung dapat nating gawin? Ang solusyon ay napakadali. Hindi ko nga lamang mawari kung bakit walang sino man na nakaisip nito. Ano naman ang nais mong pahiwatig? Naisip ko lamang na magandang remedyo sa ating problema kung magbubukas tayo ng panibagong sa pamamagitan ng pagbuhay ng mga panahon. Ang salating kagas tayo sa mga magkatawa sa tayo kukuha ng mga kasama. Hindi problema yan. Gamitin natin ang mga bilanggo bilang magkatawa. Kung dito sa bati, gamitin natin ang mamamayan, bata man o matanda ay buhay. Magsisimulan lamang iyan ang pag-aalsa ng mga tao. Mas mainam na mag-alaga ang mga mamamayang nakatira sa ilog ng itik. Sa ganitong paraan ay mas lalalim ang ilog. Hindi ako payag. Sandaling dumaming itik sa ilog ay darami din ng balot. At ayoko sa nakakadiring balot. Kung wala na kayong maisip na solusyon sa inyong problema, maaari nyo naman pag-isipan na mabuti ang solusyon. Wala namang mawawala kung susubukan natin ito, hindi ba? Kapitan, inayos kami pagpaalam sa iyo. Babalang kami mga kabataan ng tayo ng isang institusyon gamit ang may kapasila. Mukhang magandang ideya yan. Ngunit nakakalungkot dahil hindi yan natuloy. Dahil alam niya namang tutod dyan si Padre Sibaylo. Matutupad po ang panakala namin sapagkat tutulong kami ni Padre Irene. Nilagaluan po namin siya ng 2 kastanyo at ang ako siyang tutulungan kami sa Kapitan General. Pero saan naman kayo kukuha ng perang magagastos? Magkakabagan po kami, maging ang mga estudyante. Ang mga guro naman po ay kalahating Pilipino at kalahating Kastila upang maging pantay ang mga pagkakulong. May matagumpay ang inyong pagkiplano. Sige, mauna na muna ako. At balitaan niyo na lamang ako sa pag-unlad ng inyong manawala. Makakaasa po kayo. Salamat po sa pagtingin sa amin. Kamusta naman kayo ni Inyong? Wala naman. Pinigyan na lamang ako ng mga payo sa pagpupuling mapapangasawa. Pero sinisigurado ako magugustuhan niya si Paulita.
Sinabi ko na walang papantay sa kanya. Tama ka. Mabait, matalino at mayaman. Ang kaso lang. Ang kaso ano? Sabihin mo kung ano. Oh, bakit ka kinakabahan? Ang sinasabi ko lang naman ay lalo nakasama ang kanyang tiyan na masuling. Oo nga, ano kaya problema nun? Dahil pa isang matandang dalaga. Magandang araw sa inyo, Ginang Sige. Nais ko sanang mag-uusap. Pagpasensyahan niyo na ako ako'y nakabahala sa inyong mag-uusap. Magandang araw sa iyo, Ginoo Simon. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo nakakawa. Siya nga pala si Sagani Matalo. Nagagala ko makilala ka, Ginoo. Ganun din ako. Kumusta ang inyo lalabing? Balita ako ikalamak na ang mahirapan. Hindi nga doon makabili ang mayayaman ng mga alas. Totoo po, hindi po makabili ng ala sapagkat hindi naman po ito kailangan. Hindi ang nasuguro sa inyo. Kaya naghihirap ang inyong lalabing. May iba ako. Nais ba kong inyong sa lamesa? Pasensya na, Ginoo Simon. Pero hindi kami. Hindi umiinom? Kaya kulang sa lakas at sigla ang mga Pilipino dahil puro tubig ang iniinom. Tama nga sinabi ni Padre Gamora. Ginoo, pakisabi kay Padre Gamora na mas maiging tubig ang iinumin niya para mawala na ang sabi-sabi tungkol sa kanya. Ang tubig ay matabang at naiinom. Ngunit nakakapatay ng apoy. At pag ito'y binalit, ay nagiging malawak na karagatan at kayang wakasan ang sakit ng ulan. Nakakakilala ko talaga ang tao yun, Basilio. Bakit naman? Alam mo bang siya ang payo ng kapitan ng general? Ano? Bakit di mo sinabi agad? E di sana naging maayos ang pakikitungo ko sa kanya. Magandang araw, Mario. Pasensya na po ang tayo ng kapatid. Ngunit di naman sa kanya, natawag kayo sa hanggang sa kanya. Ganun ba? Sige, susunodin ako. Salamat. Paano ba yung kaibigan? Pauna na ako sa'yo. Gusto mo bang sumama? Ayos na nga ako. Magkita na lamang tayo mamaya. Papahinga lamang ako. Ipinapatawag nito po ako. Diyan ko na pala iskan. Sasabihin ko lang sa'yo, huwag ka muna natin ang pagyata habang ako ay nandun. Opo. Sige, mauna na ako sa'yo. Hindi niya ako pinapakyat dahil natatakot siya makausap at makita ko si Doña Victorina. Ang buwis na. O, Ginoong Simon, buti naman nandito ka na. Sayang hindi mo nakita ang ganda ng tanawin kanina. Saan ka pa nang galing kanina? Itaglakad-lakad lamang ako. At isa pa, mas maganda pa rin ang lugar ko ay pinaglumaan na ng panahon. Kung saan maraming alaala ng kapalit. Kesa naman sa magandang tanawin na uban. Kung alamat lang din ang ating pag-uusapan, ay dyan mayaman ang ilog Pasig. Nandyan ang alamat ng mapalad na bato. At ayon pa sa mga tao, buhay ang batong ito. Kapitan, papasok na pala tayo sa lawa. Banda dito pinatay ang Filibustero, hindi ba? Sino nga ba yun? Si Guevara o Ibarra? Ibarra ang kanyang pangalan. Tingnan niyo ang lugar na iyon. Ayun yung mga traidor! Barilin! Ha! Dapat lang yun dahil isa siyang Filibustero. Ginong Simon, ayos lang ba kayo? Namumutla ka ata. Sandali, huwag mo sabihing nahihilo ka, Ginoong Simon. Gayong dapat sanay ka na dahil isa kang malalakbay. Ang lawang ito ay na malawak sa lawa na susap. Sa lahat ng iyong pinagsama-sama sa buong Espanya, marami na rin akong kilalang manlalakbay na nahihilo dito. Ama! May dumating na po bang sulat galing kay Basilio? Oo anak, meron. Ito. Ama, masaya siguro ang mag-aral sa Manila at malamang masaya rin po si Basilio. Ikaw anak, gusto mo mag-aral doon? Sige, hayaan mo. Sa susunod na taon doon ka na rin mag-aaral. Talaga, Ama? Salamat po! Wala yan anak. Basta pagbubutihin mo lang yung pag-aaral. Pangako po yan, Ama. Babasahin ko po muna itong sulat. Maiwan ko po muna. Sige anak. May problema ka ba, anak? Yung mga praile ama, tinaas na naman nila ang lupang aking sinasakahan. Kumalma ka, anak. Bayaran mo lang hihingi para wala ng gulo. Pero sumusobra na sila ama. Hindi ako makakapayag na makuha nila ang lupang ito. Buhay ang inalay ko, buhay rin ang kabayaran. Ano ngayon nais mong gawin? Dadalhin ko ito sa korte. Wala na akong pakialam kung maubos man ang ipon ko. Ang mahalaga ay may paglabang ko ang aking karapatan sa lupang ito. Sabi ng talis! Ano po ang kailangan nyo? Nasaan na ang 200 upa mo dito sa lupa? Akin ang lupang ito kaya wala akong dapat bayaran. Ganon. Sige, sumama ka na sa sabi ng ayos kung ayaw masaktan. Bitawan niyo ako! Anak! Niyo ako! Anak!
Bitawan niyo ako! Ama! Itigil niyo yan! Bitawan niyo ang aking ama! Ama! Kailangan mo ba itong talagang gawin ako? Wala na po kasi akong iba pang maisip at iba pang paraan. Isangla ko na rin lahat ang aking alahas. Maliban na lang sa alahas na ibinigay sa akin ni Basilio. Ngunit kulang pa rin ito eh. Maghanap ako ibang paraan. Huwag na po kayo mabahala dahil buo na rin ang aking desisyon. Bukas sa araw ng Pasko, ako po ay magsimulang manilbihan. Basta ako mag-ingat ka doon, ha? Noong kapanahonan ng mga santo, walang maraming gwardiya sibil, pagkat kung meron mang mga api ay hindi mabubuhay ng matagal ang taong iyan. Siglado, Ginoong Simon. Pupunta kami Tiano upang makita ang iyong mga alahas. Pupunta rin ako. Kailangan ko ng kilo. Ngunit napakarami kong inasikaso. Kung may kukuha mo ko ng isa, Kapitan General. Hayaan niyo maging pamasko ko na lamang ito. Maraming salamat na lang, Kapitan General. Bueno, pag-usapan natin ito pagkatapos. Magandang araw, Kapitan Tiago. Magandang araw, Binia. Halikat muna at sumama ko sa apal. Mayroon po ba kayong balita? Isang kasama natin ang namatay. Ang matandang lalaki na katiwala natin sa gubat. Namatay ito sa katandaan. Wala na po ba kayong magandang may babalita sa akin? May balita po ba kayo tungkol sa sapang? Nawawala na po ako ng mga gana sa aking mga naririnig. Tungkol kay Kabesang Talos, siya'y nabiyag ng mga Guardia Civil sa sinasabing hindi pagbayad ng rentas ang lupa. Inay, kamusta ka na? Ako po ito, si Basilio. Sobrang nangungulila na ako sa inyo, Inay. 13 taon na rin ang nakakalipas. Ngunit nadadamdam ko pa rin ang sakit ng nakaraan. Si Ginoong Simonina. Tama nga. Siya nga yan. May itutulong ba ako sa inyo, Ginoo? Sa lugar na to, mismo una tayo nakita. 13 taon na ang nakakalipas. Tinulungan niyo akong ilibing ng aking ina. Naalala niyo pa rin po ba? Kung gayoy, nakikilala mo kung sino ako. Kayo po ang akala ng marami ay patay na. Ginoong Crisostomo Ibarra. Alam mo bang pwede mong ikapahamak dahil lang nalaman mo ang aking sikreto? Ang pagbunyag sa aking katauhan ng sisira sa aking mga plano. At hindi ko hayaan na mapunta lang yun sa wala. Parang sinabi niyo na rin na mali ang pagkakilala ko sa inyo, Ginoo. Ako nga. Ako nga ang tumulong sa'yo 13 taon na nakalipas. Pumunta ako doon upang bigyang halaga ang aking kaibigan na nag-aalay ng buhay para sa ating bayan. Ngayon, ay pagpapatuloy ko ang kanya na simulan. Ngunit ang mga kabataan ay nagpapaalipin sa wikang hindi naman nila kinagisnan. Nagkakamali kayo, Ginoo. Hindi sa mga batang nag-aaral ng wikang Kastila na hindi tayo papakinggan ng pamahalaan. Ito rin ang daan upang magkaisa ang mga Pilipino. Mali, dahil magiging dahilan nito upang talikuran ng mga Pilipino ang sariling wika. Hindi, dahil mali ang inyong inakala. Masyado na talaga nalasing ngayon ng mga kabataan. Sumama ka sa akin, Basilio, sabay natin ito pa rin ang aking mga plano laban sa mga mapangapi. Salamat na lang sa inyong alok, Ginoo. Ngunit may pangarap pa akong nais to pa rin. Nais ko maging isang doktor. Nagpapatawa ka ba? Pag ikaw ay nag-iisang doktor, makukuha mo ba ang katarungan ng iyong ina at ang iyong kapatid sa pangarap mong yan? Ano naman ang magagawa ko? Kahit anong gawin ko ay hindi ko pa rin makakasama ang aking ina at ang aking kapatid. May ibabalik ba ng hustisyang iyan ang buhay ng aking pamilya? Gumagabi na. Mabuti pang umuwi ka na sa inyo. Hindi ko inihiling na itago mo ang aking pagkatao. At kung magbago man ang iyong isip, ay puntahan mo na lamang ako sa eskwela.
Tama ba ang aking mga ginawa? Bahala na. Basta mamamatay ang mga mahihina at matitira malalakas. At malapit ko na matupad ang aking mga plano. Pagtintiis na lang ay magdudusa na sila. Maligayang Pasko po, Lolo. Pakisabi na lang po sa aking ama na ako ay nakakuha ng pinakamurang kolehiyo. Kailangan ko na pong umalis, mag-ingat po kayo. Atigas mo, Talis! Lupa ko ito. Walang may pakitang papeles sa mga praile na sila ang may-ari. Nasaan ang pruweba? Hindi ako magbabayad. Saan niyo ako dadalhin? Bitawan niyo ako! Sumama ka na. Kailangan tubusin ang iyong kanak para makauwi. Babayaran ko na po. Pakawalan niyo na po ang aking ama. June, tuturuan kita magbasa at magbasal. Aralin mo ang mga libro na yan. Hilingin mo na matubos mo ang iyong ama. Opo, maraming salamat po. Basilio, nandito ka pala. Kamusta ka na dito? Ayos lang naman ako. Hayaan mo. Nag-iipon ako para mabayaran ang utang mo kaya naman na pensyon. Salamat, Basilio. Ang gaganda ng mga alahas na ito. Ang kwintas na iyan ay nanggaling pa sa Ehipto. Nagmula ito sa pyramid na pagmamayari ni Cleopatra. Nagdala rin ako ng mga higaw at singsing na sigurado magugustuhan ninyo. Bibili din ba kayo ng mga lubang hiyas, Ginoo? Opo, kami sa Tales. Wala ka ba yung pagbibili sa akin? Ubus na ang mga alas ng aking anak at isa lang ang natira. Maaari ko ba ito makita? Ginoo, ito ang kwintas na sinasabi sa iyo. Sandali, kung hindi ako nagkakamali ay dating pagmamayari iyan ng kaibigan ko si Maria Clara. Suot-suot niya nung siya ay pumasok sa ministeryo. Sandali, ito ba ang aking mga naririnig na bulong-bulungan kay Maria Clara? Opo, sinasabing nakikita siya sa taas ng kumbento na umiiyak at napakapayat. Napakaganda ng alahas na to. Magkano kung ito yung aking bibili? Ipagbibili niyo ba ito? 300? 4? 300,000? Sabihin mo, handa akong bilhin nito kahit magkano. Pasensya na, Ginoong Simon. Ngunit kailangan ko munang hingi ng permiso ng aking anak tungkol dito. Hintayin niyo po ako. Pagpatawad niyo ang aking kapangasahan, Ginoo. Ipinalit ko ang inyong baril sa kwintas na nais niyo. Kailangan ko ng sandata dahil sasali ako sa mga tulisan. Mag-iingat kayo, Ginoo. Ikinalulungkot ko, ngunit sa muli nating pagkikita ay magtuturingan tayong magkaaway. Tatagpuan ka na ang taong aking hinahanap. Sige na naman, Hermano Penchang. Payagan niyo na akong kunin si Julie. Sa tingin ko naman ay sapat na ang kanyang pagpapaulila sa inyo. Basilio, tama na, nakakaya. Eh sana pala hindi ko na siya pinautang, kaya hindi pa ako nakakatubo. Pumayag na po kayo. Ako na lang po ang bahalang magbayad ng inyong tubo. Basta pauwi niyo na po si Julie. Oh siya, sige na nga, alis na muna ako. Sige po, salamat po. Mag-iingat po kayo. Salamat, Basilio. Gagawin ko ang lahat maging masaya ka lang. Ganon kita ka, mahal, Julie. Mahal na mahal din kita, Basilio. Sandali lang matutunin ko ang mga gamit. Tutulungan na kita. Julie, ayos ka lang ba? Ha? Ano? Ayos lang ako. Buti na lamang at nasal kita. Kundi baka masaktan ka pa. Oo nga eh. Buti na lang at nasalin mo ko agad. Kasi paano kung hindi, di ba? Hindi ka mahuhulog o babagsak sa sahig. Andito lang ako sa anong oras at panahon. Tama na nga yung pagbobola mo at baka maniwala na ako sa iyong tuluyan. At saka, hindi mo na ako kailangang saluhin dahil nahulog naman na ako. Ha? Hulog na ako sa'yo. O siya, tara na at makalanggan na tayo dito. Sumasang-ayon talaga sa akin ang panahon.
Panalo na naman ako. Nandiyan ka pala, Ginoong Simon. Halika't samahan mo kami rito. Ano ang kailangan mo? Humihingi po ng pahintulot ang mga kabataan na magpatayo ng paaralan na may wikang Kastila. Ganun ba? Sige, makakalis ka na. Salamat. Ano sa tingin nyo mga Ginoo, Padre? May ibang mga bagay pa tayo na dapat pagtuunan ng pansin. Isa pa ay hindi napapanood ang kailangan nila. Tama nga sabi ni Padre Sibayla. Bukod dito, nakikita ko masama ang layunin ng mga kabataan. Pinamumunuan daw ng mga kabataan sa panlipunan ang kinahilingan ni Isagani, ang pamangkin ni Padre Florentino at isa si Basilio. Salanin nyo ang mga pangalan nila. Pero General, ang kabataan ay sadyang walang laban. Makatarungan naman ang kailangan nila. Kung aabuso na lang sila, tsaka natin sila ulitin. Ang mga hindi na nararapat matutunan ng Kastila. Pagmumulan lamang yan ang pag-aaklas. Maganda naman sa estilo ng mga kabataan yan. Mas maganda rin sigurong turalan natin ng mga huwista. Di, mas maigi maging Franciscano sila. O kahit ano, huwag lang huwista. Mga Ginoo, Padre, bukas na lamang natin ituloy ang usaping ito sapagkat marami pa akong bagay na kailangan isip. General, ang anak na dalaga ni Kabasan Talas na nagpunta rito, hinihiling na palayain ang kanyang lolo. Sundin nyo na lang ang kanyang kahilingan na palayain ang kanyang lolo sapagkat tayo ka naman maging masama at tingin sa akin ng mga tao. Anong kailangan mo? Pirmahan mo ito. Ito ay isang protesta sa kailingan nila makataig sa pagpapatayo ng akademya ng wikang Kastila. Malis ka riyan at ako'y mahuhuli na. Kasido! Wala ka talagang gawin! Di pa nga na natatanong matutulog na naman. Sige, sabihin mo yung natutunan na akong natutulog ka. Ikaw! Huligin na naman sa aking klase. Ano ang iyong pangalan? Placido po. Sandaling Placido. 15 araw ko na palang hindi pumapasok. Baka gusto mong mauna ng magbakasyon. 15 araw? Ngunit 4 na araw lamang akong hindi pumasok. Pagliban ng 1 araw ay katumbas na 3 araw. Kung ulit ka pang muli ay guguhit ako ang iyong pangalan. Kung gayo'y dapat tanggalin mo ang aking markas sa pangalan sa pagliban ko sa klase ngayon. Anuin ko ang isang kaalaman kung ang pagkatao ko naman ang mawawala. Baka! Inyo na ang klase niyo, Padre. Akin naman ang karangalan ng pagiging Pilipino. Adios. Kaninang umaga ay nakipagkita ako kay Padre Irene. Nabanggit niya sa akin na sa Los Baños na pag-usapan ng lahat. 2 paraan ang sinabi sa akin ni Padre Irene. Ang una ay kausapin si Ginoong Pasta at ang pangalawa ay si Pepay ang mananayaw. Paano naman tayo makikipagkilala sa kanya? Kakausapin ko si Ginoong Pasta at kung ako'y mabigo, tsaka natin gawin ang isang paraan. Kung gayon, hintayin natin ang resulta ng pakikipag-usap niya kay Ginoong Pasta. Sugani ko pala. Maupo ka ko. Anong sadya mo? Nais po namin mga kabataan na matulungan nyo kaming mapapayag sa dalawang studio na makapagpatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Ganda naman ang iyong hangarin, ngunit ayoko mangailam sa ganyang usapan. Kailangan ko ingatan ng aking laban. Wala po kaming intensyon na magipit kayo. Iisa lamang po ang ating nais sa pangalarin ng bansa. Magkakaiba lang ng paraan. Pasensya na, ngunit hindi ko kayo matutulungan. Masyado mapanganib ang iyong hakbang na gagawin. Hayaan na lang ang pamahalaan na gumawa ng aksyon. Ginoong Pasta, kapag ako'y tumanda na, paglingon ko ay wala man lang akong nagawa, kahit isang kabutihan, mahihiya ako para sa bayan. Ang uban ko po ay magsisilbing tinik sa akin. Mawalang galang na po, aalis na ako. Binata. Kung lahat lang ay naiisip ka tulad ng kawawang daring tira.
Quiroga, nasaan na yung 7,000 piso na inutang mo sa akin? Wala akong pera, Senyor Simon. Mga opisyal, mga tinyente. Lahat sila. Di sa akin bayad utang. Ngayon ko pa naman kailangan yung mga pera na yan. Sige, ganito na lang. Gagawin kong 6,000 piso ang iyong utang. Basta papayag kang itago sa iyong tindahan ng aking mga dalang armas. Sige, ako payag. Basta ako kita. Pero baka huli tayo. Huwag kang matakot. Mamayang gabi, dadating ang mga armas. Dapat mag-ingat tayo. Ako takot sa'yo, sabi. Meron ako baril pero di ko hawak. Ako takot. Sige, madali naman ako kausap. Basta babayaran mo ang utang mo sa akin ngayon. Ako payag na. Pero dapat ako wag mo damay. Yun naman pala eh. Huwag kang mag-alala. Ako bahala sa'yo. Napakaganda ng dalagang yun. Pumasok kayo sa tanghalan. Makikita nyo rito ang ulong nasasalita ng pawang katotohanan. Ito'y nanggaling sa Ehipto. Natagpuan ko ito sa Piramid ni Khufu. Ito'y abo at isang kapilasong papel. Sa pagbigkas ng salita, mabubuhay ang Esfinge. Tangkay! Amayabo! May simbahan! Deremov! Ipinanganak ako sa panahon ni Amasis. Galing ako sa silalakbay sa Gracia, Assyria at Persia. Sa pagdaan ko sa Babylonia ay nakataklas ako ng isang lihim. Natakot nila na ito'y mabunyag ay kinagsangkapan nila ang banal na batang saserdote. Paano kayo pinahamak ng batang saserdote? Umibig ako sa anak ng saserdote. Ang batang saserdote ng Abyss ay umibig din dito. Kumuha ito ng kapuluan at ako hindi na may kasalanan. Itinulong ako kung tumakas at nagpunta sa lawa ng Mayoris. Pero doon ay pinatay ako. Sa kabilang buhay ay saksan ko ang halin ng batang saserdote sa aking minamahal. Gaganti ako. Humanda siya! Habag ka. Bakit andito ka na? Hindi ba may klase ka pa? Hindi na ako papasok. Pinahiya ako sa buong klase. Anak, nangako ako sa iyong ama na pagtatapusin kita ng abogado. Ano na lamang ang sasabihin ko sa kanya pag kaming nagkita? Ay, lalabas muna ako saglit. Tumalon na lang kaya ako sa dagat at manunulisan bago ako bumalik sa pamantasan. Ginoong Simon, maaari mo ba akong tulungan makapunta sa Hong Kong? Halika't samahan mo muna ako kay Iris. Ang mga pulbura at ang mga bomba. Ang mga pulbura ay nasa sako na. At ang mga bomba ay nakahanda na lahat. Mabuti, lumakad din kayo ngayong gabi at may pag-usap sa teniente. Sabihin nyo ay kabesa at sasagot siya ng tales. Bakit po? Meron po bang bagong mangyayari? Oo, mangyayari ito sa loob ng linggong papasok. Ngunit hindi pa handa ang mga distrito. Akala ko hihintayin nito hanggang pares na. Hindi na natin sila kakailanganin. Kapag nagtagal, baka mauli na natin o wala pa si Maria Clara. Placido, ikaw ba'y nagtataka sa lahat ng nangyayari? Lahat sila'y paghihirap ang sinapit sa sakim ng pamahalaan. Sabay ito paghahanda para sa isang pag-aalsa. Kung gusto mo magiganti, maaari ka maging isang kasapi. Ano na ang nangyari sa pagpapasya sa Akademya ng Wikang Kastila? Ang alam ko si Don Castillo ang magpapasya dito. Sino ba yun? Ang tawag sa kanya ay Bernardita. Nag-iisa siya nilalang na aktibo sa pamahalaan. Tumira siya sa Europa na panandalian upang magpagamot. Pero dahil hindi siya pinapasin dito, mas pinili na lamang niya umuwi. Mga hindi nga naman. Wala nang mga aking talino. Siguradong masasawi lamang sila. Huwag na natin gamitan ng mga bilanggo at sa halip ay magbahag na lamang sila para makatipid. Tama nga po kayo, napakagulay na yung panukala. Anong gagawin ko? Paubos na ang aking oras sa pagpapasya. Kailangan ko na itong mapagdesisyonan. Napakagaling ko talaga. Ang aking pagpapasya ay natapos na. Kamarong Tusido, kaibigan. Kiko, nandito ka pala. Mapalad ako sa pagkakabit ng mga kartilon. Malaking pabuya ang ibinigay sa akin ng mga Pranses. Kiko, kung 6 na piso ang ibinigay sa'yo, magkano ang ibinigay sa mga praile? Sa mga praile? Marahil hindi mo alam, pero lahat ng salaping kikitain sa buong palabas ay mapupunta sa mga praile.
Ganoon ba? Ang mo dyan ay isang puso. Opo, kumanda kayo. Mayroon silang binabalak. Kabayaan mo. Wala naman itong kabuluhan sa akin. Minsan lang may takalang doon ng dula, kaya dapat natin panoodin. Nasasabi kang marinig ang wikang Pranses. Ano ka ba mas nakakasabik pagmasdan ng magagandang artista? Kahangahan na nga ang tinig nila ay kay ganda pa ng hubog ng katawan nila. Kahalayan, tao ka at alang-alang sa Diyos kasamaan yan. Sama na naman ni Paulita yung unido na yan. Di yamak na mas gwapo naman ako dyan. Kulang na lang ay lumuha ng mga mata ng sisadam o mga pitik sa mga mamamayan. Nakakita lang ng mga babaeng kumikento, titig na titig na. Kamusta si Kapitan Tiago? Mahina na ang kanyang katawan at wala na rin siyang ganang kumain. Tuluyan ng kumalat ng sakit sa kanyang katawan. Maiba, ano po ang inyong pakay, Ginoong Simon? Narito ako para sa dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Sa loob ng isang oras ay magsisimula na himagsilan sa kapapanig sa mga mapangapi o sa iyong bansang kinagisnan. Sa panig ng nangaapi o sa panig ng nangaapi? Hindi ko alam. Ano ba ang dapat kong gawin? Ayaw kita mag-isip. Ngunit dalihan mo dahil tumatakbo ang oras. Ang gusto ko ay pamunuan mo isang pulitong sa pagsalakay sa kumbento at panatilihin mo ang kaligtasan ni Maria Clara at maging si Kapitan Tiago. Huli na ang lahat, Gino. Si Maria Clara ay wala na sa mundo ito. Ha? Ano ibig mo ipaiwatig? Hindi po ba malinaw ang aking pagkasabi? Patay na si Maria Clara. Patay? Hindi. Hindi totoo yan. Bumalik ako dito para iligtas siya. Hindi maaari yan. Ito ang kasulatan na naglalaman ng lahat. Umatay siya ika-6 ng hapon. Hindi maaari yan. Hindi naman nang nalaman na ako'y buhay. Namatay siyang dala ang sakit at pagtitiis. Kakabag-kabag talaga ang nangyari sa akin. Hindi siya para sa kanyang mahal. Ngunit ito ang naging kabayaran. Sadyang malupit talaga ang tagaan sa kanila. Ikaw at ako pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundong magsama habang buhay. Nagsumpaan sa may kapal, walang iwanan, taginit o tagulan, haharapin bawat unos na magdaan. Sana'y di magmaliw ang pagtingin, kay daling sabihin, kay hirap gawin sa mundong walang katiyakan. Sabay natin gawin kahapon ng bukas. May talita ka na ba, Isagani? Wala pa akong narinig tungkol sa asawa ninyo.
Bueno, balitaan muna lang ako. Bakit pa kasi kailangan pa maghintay ng 10 taon para magpakasal? Noong isa galing, nalaglag po ang pamaypay ni Binibining Paulita sa may batuhan. Pabuti naman at naisipan mo pang makipagkita sa akin. Kagabi, parang hindi mo ako kilala. Abot ang iyong titik sa mga babae nagtatanghal sa Arnalad. Di ko alam ang sinasabi mo. Ganon? Ang lagay ay ako pa ang hindi. Paulita, alam mo naman na ang mga mata ko ay nakalaan sa'yo. Sa akin lamang? Ngunit kung nakatitig ka sa mga babae kagabi, akala mo yun na ang pinakamagandang nangyari sa mundo. Alam mo, doon ka na lang sa mga babae mo. Pero Paulita, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Paniwalaan mo naman ako, mahal ko. Huwag mo kong kausapin. Mainit pa rin ang ulo ko sa'yo. Maaari ko po ba yung mairam? O sa akin, sino aking mahal? Itanong mo sa akin, sagot ko di magtataga. Tumayo ka na nga dyan. Oo na, naniniwala na ako. Talaga? Hep, hep, hep. Sandali. Yung kaninang sinabi mo mga pangarap mo. Sa gani, hindi mo man lang naisip na baka ang buhay mo ang maging kapalit. Masaya ako mamamatay para sa bayan. At hindi mo man lang naisip ang mararamdaman ko. Sige ta, Paulita. Gusto ko maging masaya ka kahit ako'y wala na. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako para sa'yo. Pinapangako mo. Pangako, mahal ko. Andiyan na si Isagani! Sana imbitahan natin si Basilio upang lasingin at maaari si Petro. Mga Ginoo, ang pansit na lang ay napakasarap ng sopas. Iaalay natin ito kay Don Custodio. Titignan natin kung anong panukala ang may isip niya rito. Dahil ito para kay Don Studio, tatawagin ko itong panukalang sopas. Ang ikalawang kulang ay lumpiang kinong mula sa kanya ng baboy. Iaalay natin ito kay Padre Irene. Hindi makakain ng pari kung hindi tatanggalin ang ilong ng baboy. Kung gayon tanggalan ang ilong. At pagkakalang ng ilong si Padre Irene! Magkalang mga Ginoo, kaunting paggalang naman. May 3 ulam pa, tortang alimango. Iakandog natin ito sa mga praile. Sapagkat may pagkalimango sila. Tama, tawagin natin itong tortang Friday. Ang ikaapat na ulam ay pansit. Iaalay natin sa bayan at pamahalaan. Bilang people! Tula! Galang ang matatanda, galang ang mga biktima. Ari natin ang pansin sa inchik na si Quiroga at sa 4 na haligi ng Pilipinas. Hindi, ilalay natin ang pansit sa Elimination Negra. Ito yung maingay, yung mga kailangang pader. Tingnan. Ano meron? Ang galit. Nabalita mo ba? Ang alin? Ang plano pag-imansip ng mga estudyante ay hindi na tuloy. Wala na sila. Silvio, narinig mo ba ang balita? Opo, ngunit naguguluhan pa rin po ako. Nagkaroon ng pagpunta ng pag-iimagsika. Maraming estudyante ang nakasangkot dito. Mabuti pa ay sunugin mo lahat ang iyong mga papeles. Mag-iingat ka, Basilio. Opo, kaya rin po. Salamat. Basilio, magandang balita. Ipapadala daw tayo sa kulungan. Mahaba-habang bakhin na naman ito. Mukhang masaya ka pa ata. Siyempre, walang pasok. Sige, mauna na ako. Sige. Hindi na mahalaga kung sino ang nagpadala ng pasin na iyon. Mahalaga, sama-sama tayong lalaban para sa pag-unlad ng Pilipinas. Kailangan ko na talaga umalis.
Araig! Basilio, anong ginagawa mo rito? Maaari ka mapahamak sa bigla-bigla mong pagsugod. Ito lamang sana kitang kausapin. Injo, anong iyong ngalan? Basilio po. Mabuti naman at di mo na kami pinapahirapan ka. Basilio, dinadakit ka rin namin. Teka, wala naman po akong ginagawang masama. Tama nagsusat, sumama na kayo sa amin. Teka, sandali! Kasama ka ba sa paghihimagsikan na naganap? Kasama nga po ako, ngunit hindi po kasalanan ng mga estudyante ang pag-iimagsik na iyon, kundi ang mga guro na nagturo ng pagbabalat ko yung ugali. Sisimula na ang himagsikan, ang dami nang napipinsala at nasasaktan. Pati si Ermita ay nag-uumpisa na nagsimula ang himagsikan. Nagkaroon ng putukan sa dulong bayan. Nahuli ba si Tadeo? Aba, binaril na siya. Huwag kayong magsalita ng malakas, baka isipin tayo ay kasabwat. Kaya sinunod ko ang aklat na pinahiram niya sa akin. Nabilanggo daw si Isagani. Kasi loko-loko yan si Isagani. Di naman sana siya makukulong kung hindi siya nagpresenta. Ngunit, paano si Paulita? Hindi siya mawawalan ng kasintahan. Hindi rin magtatagal at magpapakasal din siya sa Kastila. Kagagawan ni Padre Salvi ang kaguluhan. Ngunit sa palagay ko'y kagagawan ng insik na si Quiroga. Hindi ko makausap ang mga bilanggo. Maganda na lamang tayo sa mga pwedeng mangyari. Kapitan Charlie, Crisostomo Ibarra. Ako nga, 13 taon na akong nabuhay, malayo sa bayan. At 13 taon na akong maghihintay at nag-aalala at tumaasang maitutuwid ang iyong mga kamalian. Pinilit mo si Maria Clara na magpakasal sa Maria. Wala kang karapatan diktahan ng kanyang buhay. Si Maria Clara, ang aking anak, ay patay na. Si Maria Clara ay hindi mo tunay na anak. Anong ibig mong sabihin? Si Padre Damaso ang kanyang tunay na ama. Herman, nabali. Huwag na po kaya tayong tumuloy. Tara na po. Ano wag na? Naghihintay na ang pari. Pero ayoko na po talagang tumuloy. Ano ba, Julie? Gusto mo ba talaga makalaya si Basilio? Pero ano po kasi... Ano ang kailangan niyo? Padre, nandyan na po pala kayo. Masasabihin daw po sa inyo si Julie. Sige na, Padre. Nagawa ko na kayo. Hermana, huwag niyo po akong iiwan dito. Sige na, Julie. Huwag ka mag-alala. Nasa labas lang ako. Alam mo pa kayo, Jun. Nais mong mapalaya si Basilio, tama ba? Sige, tutulungan kita. Ngunit ito may kapalit. Diyos ko! Julie! Ano nangyari sa'yo? Panginoon, sa mata ninyo'y walang maitim at maputi. Bigyan niyo kami ng katarungan. Dito! Pakariig Sandoval, Peskol, labas! Bilisan! Natayo sa kanila, labas! Ingat ka, kaibigan. Ikaw din. Balitaan mo na lamang kung ano ang nangyayari sa labas. Bilisan!
Yo, magandang umaga. Sino? Kumusta? Puti, ikaw lang ang nag-iisang dumalaw sa akin. Anong hatid mo? May sasabihin ako sa'yo, Basilio. Ano yun? Isang Basilio ay nawawala. Ano? Paano yun nangyari? Si Julie, kamusta siya? Basilio, si Julie ay wala na. Ano? Paano yun nangyari? Umaling siya sa bintana ng kumbento dahil sa iwan public na dahil. Hindi siya ng tulong kung paano siya makaraya. Hindi yan maaari. Hindi. Basilio, kailangan ko umalis. Hindi yun maaari. Julie! O kay tagal din kita minahal. O kay tagal din kita minahal. O kay tagal din kita mamahalin. O kay tagal din kita mamahalin. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa tong liham ng maasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y ilikawan. Ngayon lang nakadaman ng wagas na pagkamanghang. Hiling ka lang naman na tayo na sana dalawa. Siyang huli at ang umpisa, papatunayan ang unang pag-ibig ay di mawawala. Mabuhay ang Kailang tula na, ba't tila di napupunan ang tangi kong hiling? Hanggang dulo ikaw ang kapiling. Kung pwede lang hanggang magpakailanman, hindi na papakawalan kailanman. Binabati ko kayong dalawa. Naway, mabuhay kayo na mapayapa at matiwasay. Maraming salamat po, Tito. Salamat po. At makakaasap po kayo magiging maayos ang aming pamumuhay. Juanito, maaari ko ba muna makausap si Paulita? Sige po, ginang Simon, maiwan ko po muna kayo. Iya, sigurado ako ba sa pinasok mo? Sigurado na po. At kung si Isagani ang iniisip nyo, huwag na kayo mabahala pa dahil hindi ko na siya mahal. Isa pa, mas maganda ang buhay ko kay Juanito. Kung yan ay sa tingin mo'y tama, ay di na ito kukulit yung pabalik. Basta't lagi mo tatandaan na hindi ang isip na nagtatakda kung sino ang mamahalin mo, kundi ang puso. Sige, na may maintindihan mo ang aking mga sinasabi. Aalis na ako muli. Binabati kita ng maligayang kasal.
Ginoong Simon! Ginoong Simon! Ginoong Simon! Basilio, ano sadya mo? Halika, pumasok ka. Nais ko po sana sabihin sa inyo na pumapayag na ako sa gusto niyo. Naging masama akong kapatid at anak. Nakalimutan ko yung pinatay ang aking kapatid at pinahirapan ng aking ina. Binarurusahan na ako ngayon ng Diyos. Wala na akong nararamdaman kundi galit at pagliganti. Sasama na ako sa inyo, Ginoo. Aanin niyo ang lamparang yan. Sandali lang. Sandali, dinamita po yan, di ba? Oo, ngunit hindi ito basta dinamita lamang. Ito ang damdamin at kamatayan at tinigis ng mga mapang-aapi. Ngayong gabi ay paparasahan natin ang mga makasalanan. Bukas ay magkakaroon ng kasiyahan. Ilalagay ko itong lampara sa gitna ng daan. Magliliwanag ito. At kung matapos ng 20 minuto, ito ay lalamlam. At pag inayos sa mitsa ay, BOOM! Ano naman po ang aking gagawin? Gusto ko ikaw mamuno sa mga altaryero. Dalhin mo sila kay Quiroga dahil andun ang mga nakatagong armas. At kami dalawa ni Cabeza Santales ay susubukang agawin yung tulay. Lahat ng mahina ay mamamatay at lahat ng malalakas ay matitira. Lahat? Kahit ang mga walang laban at inosente? Oo, lahat. Mula sa dugong dadanak ngayong gabi ay sisibol ang panibagong lahi. Isang lipunan na hindi maaapi. Ano naman ang sasabihin ng mundo pagkatapos nito? Papalakpak ang daigdig at tayong malalakas ay pupurihin. Mamaya, ay hintayin mo ako sa tapat ng simbahan sa San Sebastian. Darap na ika-10 ng gabi. Doon ko sasabihan susunod mong gagawin. Mag-iingat ka, Basilio. Mamaya na lang po tayo magkita, Ginoo. Mag-iingat din po kayo. Huwag kang mag-alala, Basilio. Maayos din ang lahat. Sagani, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Paulita sapagkat nasa iba na siya bukas. Kailangan ko siyang makausap ngayon. Huwag ka nang pumunta doon. Ngunit baka ito na ang huling pagkakataon para makausap siya. Huwag ka nang pumunta doon. Makinig ka sa akin mabuti, Sagani. Anumang oras ay may sasabog na dinamita doon. Kaya utang na loob, huwag mo na siyang puntahan pa. Sa iba na siya bukas. Hanap-hanap ka mo, ako na lang ang natira. Sana'y magkita pa, kailan na maririnig ang tahaking mag-isa. Kahit wala ka na. Ginoong Simon, mabuti naman at nakarating kayo. Hindi kayo samahan mo kami sa aming mapagdainan. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap ng libig ko rin. Ngunit kailangan ko na magpaalam.
Ano, hindi ka makakasalo sa aming hapagkainan? Hindi ako makakapayag. Sumali ka sa aming hapagkainan. Ginoong Simon, halika't saluhan mo kami. Pagpatawad niyo, ngunit kailangan ko na talagang umalis. Tanggapin niyo na lang itong lampara, ang aking ibigay. Ginoong Simon, napakaganda naman yung lampara yan. Ngunit ayaw mo bang sumali sa aming hapagkainan kahit saglit lamang? Salamat na lang sa ano. Ngunit may mahalaga pa akong dapat gawin na hindi na dapat ipagpaliban pa. Pasensya na. Sige na, mauna na ako. Sandali! Ano ito? Manny, Tessel, Pares, Juan, Crisostomo, Ibarra. Masamang biro iyan. Ano ba kayo? Huwag kayong mabahala dahil hindi naman siguro ito yun. Ngunit ito'y nanggaling sa isang taong matagal nang patay. Tunay ngang masamang biro ito. Sulat ito ni Crisostomo Ibarra. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi kaya nais niya tayong patayin? Ang alalaanin yan, ituloy ang kasiyahan. Ah, Padre Irene, pakitaas naman ang mitya ng lampara. Sige, saglit lamang. Huwag nalakaw! Yun ang Benzal. Ano ang iyong kailangan? Merong maaaring nga na bagong balita. Higit 2,000 piso ang makuha at malubhang na sugatan ng pari at kalila. Sandali. 4 na po higit pa ang mga tulisan at sila'y armado ng baril, eskopeta at sitak. Wasang tao ko ba? Paano hindi ko malalaman ang nangyayari? Basta, kailangan natin palabasin na marami ang lumusot dito upang magnakaw. Ginoo, ang mga tulisan ay natakip na. Ang mga nahuli ay mga kasama ni Matanglawi. Ito ba ang balita tungkol kay Ginoong Simon? Saan mo siya maaaring matagpuan? At ang mga alas at brilyante. Sa oras na siya ay mahuli, makukuha natin ang lahat ng ito. Napansin ko ang mga pulburang nasa ilalim ng lamesa at sa bubong at sa sulok sa pistang iyon. Ayon kay Ginoong Pasta, ang maaaring may gawa nun ay taong may galit kay Don Custodio. O di kayo kaagaw ni Juanito kay Paulita. Kailangan mo magtago sa gani dahil maaari ka mapagbintangan. Hindi si Ginoong Simon ang naglagay ng bayong na puno ng pulbura. May sinabi din sa akin na may kumuha ng lampara at tumalon sa ilog. Hindi mabuti kumuha ng isa sa kanya. Kung nalaman sana ng magnanakaw ay hindi niya kukunin ang lampara. Dapat ka magsaya, Simon. Nagtagumpay ka. Tapos na ang aking misyon. Padre! Senyor Simon! Diyos ko, sandali. Tatawag lang ako ng doktor. Huwag na, Padre. Mawawala na rin naman ako ilang saglit. Mamaya, dadakpin nila ako. Alas 8 ng gabi. Buhay man o patay. Ngunit, di ako papayag na kunin nila akong buhay. Diyos ko, Panginoon ko. Huwag ka nang mag-ano na, Padre. Nangyari na ang nangyari. Nais ko sana sabihin ang aking mga lihim. Hindi ako makinig sa inyo, Senyor Simon. Padre, ayoko po sana mamatay ng may dalang kasamaan. Nais ko po sana magpakumpisan. Makikinig ako sa iyo. Pinlano ko po ang lahat ng dahil sa galit. Nagalit ako sa umanda noon. Bumalik ako upang mag-iganti at balikan ng mga nanapi sa akin. Patawarin ka ng Diyos. Anak, lagi mong tatandaan na kayo ay laging hindi masaya. Minsan kailangan natin ng sakit upang matuto. Hindi upang magtuwa. Walang magagawa ang pag-iigante dahil ito ay magpubungan lamang ng panibagong kamalian. Hindi ko maintindihan, Padre, kung bakit niya ako kanyang pinarusahan. Hindi ka na pinarusahan, anak. Iyan ay isang pagsubok lamang sa iyong buhay na dapat mong lagpasan.
Lahat ng bagay ay may dahilan. Alam niyang nabulot ka lang ng pagkagalit at pagkapuot, kaya wala kang kasalanan. Paggustuhan niya din hindi matuloy yung plano dahil alam niyang mali ito. Maraming salamat po, Pato. Ngayon, ay malaya na akong mga. Kung may taong nangangailangan na malis na kang narin, ipapahintulot ng Diyos na ikay matagpuan. Samantala, diyan ka muna sa ilalim ng dagat kung saan hindi makapaligid ng kasamaan. Ang kayamanang ay siyang nagiging lason sa lahat ng tao. Ito ang nagpapagulag at nagbudyok at gumawa sila ng kasalanan. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nagkulang sa aming pag-uunawa. Di ka namin isusuka kung hindi ka pa sumtulan. Huwag niyong tapakan ang katarungan. Akala niyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Magwawagi ang katotohanan, ang kadiliman ay ibabagsak. Nagsisilbi katapat, nagsisilbi katapat. Di ba dapat ikaw ang nagsisilbi sa aming bagay nila? Kami nananaginip ng gising ng bawat liga. Dinadala-dagdag bigat ang daming pipilitin na pasanin hanggang sa mga mata nyo'y mamulat. Magising siya, sigaw na sumasalamin sa sumpa niyong magsilbi sa aming tuluyan na wala ng visa. At sinahulog, di sinapuso bilang ng buhay ng tao. Kayong mga hari-hari ang pagkalaki na ng mga ulo. Huwag niyong kalilimutan na hawak-hawak namin ang inyong trono. Naririnig kayo pa ba ako, pangako na ba ako dahil sa korona sa ulo nyo? Di na mapapaalipin pa sa mga rehas mo. Di mabubuwag ng kahit anong magsinta ang katotohanan ko. Di mo na malayang lumipad, di mo na makukulong. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa
Crisostomo! Crisostomo! Juan Crisostomo Ibarra. Aba, at hindi mo man lang ba ako bibigyan ng pansin? Ganon. Hindi mo talaga ako kausapin. Sige, lilisanin ko na lang mag-isang lugar na ito. Totoo ba ito, mahal? Hindi ba ito isang maganda panaginip lamang? Hindi ito isang panaginip, Ibarra. Ito ang katotohanan na magkakasama na tayo ulit at hindi maghiwalay pa. Bakit? Bakit mo hinayaan kainin ng galit ang buong pagkatao mo? Nabulag ako, mahal ko. Nais ko sana ipadama sa lipunan ang sakit na dinulot nito sa akin. Akala ko sasaya ako. Ngunit masyado ako nilugmok ng kapigatian. Patawarin mo na sana ako, mahal ko. Pasensya. Hindi ko sinabing huminga ng tawad, sapagkat hindi naman ako galit sa iyo. Nais ko lang malaman kung bakit nagpadala ka sa iyong galit. Pasensya na at pinaalala ko sa iyo ang iyong masamang karanasan. Ngayong magkasama na tayo, gagawa tayo ng bagong alaala. Mahal na mahal kita, Princess ko na. Ay tagaglunin tayo ang araw na ito, mahal ko. At sa wakas, tapos na lahat ng patuloy. Narito ka ng muli sa aking tabi. Hindi na ito papakulat. Mahal na mahal kita. Maria, isosto mo. Sayang, malapit na sana. Nakuha mo to, pagbira. Para nga. Sandali! Wag na wag kang bibitaw. Hindi ako bibitaw kahapon yan sila. Hayaan mo akong makikipagtubos. Handa mas mailap at mas mabagsik. Kay Simon si Ibarra ay magpabalik. Itutuloy ko ang makasaysayang kasaysayan ninyo. Palalalimin ko mga tunggali at katanungan ninyo. Saan at paano, kailan at gaano, bakit, kanino at sino ang sino. Nobelang ito'y mas ganap, mas buo. El filibusterismo. Kay husay, kay tino ng mga talata, kay kinis, kay klaro ng mga kataga, kay lawak, kay lalim ng iyong pandama, kay talas, kay tining ng iyong pangunawa. O kay ganda, kay husay na aklat, ngunit kulang pa Akin ang lupang ito, kaya wala akong dapat bayaran. Ay, action! Balik! Sige lang! Ron, takbo, dali! Dahil ikaw para kay Dolphus Studio, tatawag
Bads, yung alaga mo nga din eh. Tignan mo, nasa bubong. Tama po, gago. Ampo daw siya. Yan po, nagnakaw ng gulay. Ayan po, si Kaslin Rodriguito, sumbong kita sa lolo mo, nagnakaw ka ng mangga. Ito po, si Rica Dalit, nagnakaw ng papaya. Ayan po. Ayan o, nakangiti pa. Bye. Okay, ready. Ano yan yung direct? Sira Tapos, ayun po yung mga batang hindi nag-aaral. Ito yung napulot namin. Yung iba po, wala pong tsinelas. Tulad, hindi, yung mga teacher natin, kailangan di natin babastusin yun. Dahil sa atin, natututo tayo. Ang dahil sa atin, ay, kama ko nga si mama nun mamaya. Yung scholar. Bayan mo na, huwag ka na mabalang sa atin. Kahit ang buong tayo mabukasan. Eh, galing na. Papakupo. Huwag nagkasalita. Kukontrahin ka niyan. Bihis ka na, Jawa. Pasalamat tayo sa ating magulang. Kasi dapat di natuto magsalita itong hayop na to eh. Hindi, totoo kasi pare. Di ba siya mong bumubula? Oh, dali. Kasi papasalamat tayo sa ating magulang dahil pinag-aaral tayo. Hayaan mo, may background music nga. Hinaan mo naman, di ganyan background music. Ulit, dali. Sumisikap sila mga pagtrabaho para mapag-aaral tayo. Ikaw nga rin, sumaro ka ba nun? Background music. Hindi ko gagawin. Paano di maalam? Ando sa rin yung ginawa sa akin. Hindi pare, kailangan ganyan. Matuto tayo umasal. Tigil, dalian niya. Ano nga ako? I'm so tired. Naawa talaga ako sa ibang kabataan. Dehydrated. Katulad ng pisan mo doon, yung magbagong. Naawa ako eh. Naawa ako. Kasi? Dahil nakikita ko nung nakaraan may nakita ako, pumulot lang ng pagkain. Siyempre, nagsaing ako para may mapakain sila, gano'n. Samahan mo kami. Yan! Ayan. Palangga. Andito ako sa puno, nagtatampo ka ma. Gago ka na, pag nagagawin ka dyan. At kahit napagod na ang ora. Ate! May unggoyo! Kasi ama, yan! Pero ngayon wala pa siya. Ikatan mo, Negi! Kami! Ikatan mo! Uy, gago kaya suyuin niyo si Amang! Ako na sa inyo! Nagkon tayo eh! Plaza Lucero tayo eh, no? Wala mong mangga? Plaza Lucero, tumbed. At kahit tatampo na siya, di mo suyuin. Oh yeah. Nag-iinit yung cellphone. Nag-iinit. Bitch. Wala ka tayo. Bakit ako Bakit baka maulong gago? Bakit na kayo mag-vlog? What's up mga katalapia? Ngayon nandito kami mga katalapia, kasama ko sila ayan Ayan mga katalapia, food trip. Kinel po yan Ayan Ay kayo sa vlog ko, hello. Mula sa Luzon. Montage. Uy, puta kayo, burag na puta. Aray! Parang isang... Putang ina, ayaw tayo ka! Huwag naman na ipakita ka. Sa atin lang to.
Budol, biyak mo, bek na lang kayo. Ano sa'yo mo? Sa kanin mo? Anong sa'yo mo sa kanin mo? Anong sinabukas? Wala po. Sige, hi. Hi. Binaiyak na ka na. Ito. Kita ka na sindala ko nila kung sa inyo. Bahala tayo. Ronald! Kita ko. Tinaputan ko yung kanin. Tangin nang iya kayo kumain niya. Kamalasan niyo eh. Gano'n ka nagsaya, gano'n Buhay pa, pwede ba yan? Lagay na natin. Gago ka ba? Gawin na natin ano. Okay lang yan, Budol. Oo nga. Pag tumakit eh, Lagay niyo asin. Palag pa yan. Silangag! Silangag! Para wala pitam. Pampayulam. Nasama ka. Yung kanin may lupa. Advertise mo ka, Weber. Gago ka na. Ay, hindi man niluluto to? Hindi, kahit hindi. Ay, hindi pinakatok natin. Cool type shit. Got a bad bitch at home. Cool type shit. Yeah, brother. Cool type shit. Bayan ko doon. That's my love of my shirt. My phone type shit. My dream. Type shit. I can take her home with the type shit. Shell monster. Ay! Uy, ano ba yan, Danry? May kanan sa iyo. Labas ang muso. Labas ang muto, ayaw po. Kung gano'n katigas yan. Nakinan nyo, gaslaw. Mapangit. Natatakot ko gaganon. Pogi din ni Weber eh. Hindi kapag sinakta kayo na Hindi, kulay din sila. Kala mo, wak. Okay na, paano video? Action! Pinamumunuan daw ng ilang kabataan sa panlipunan ang kinahilingan ni Isagani, ang padre ni Action! Pinamumunuan daw ng ilang kabataan sa panlipunan ang kinahilingan ni Isagani, ang pamangkin ni Padre Damaso. Action! Pinamumunuan daw ng ilang kabataan sa panlipunan ang kinahilingan ni Isagani, ang pamangkin ni Padre Tolentino. Pinamumunuan daw ng ilang kabataan sa panlipunan ang kinahilingan ni Isagani, ang pamangkin ni Padre Damaso. Ang pag-ibig! Montage. Ang pag-ibig sadyang Lower daw. Natakpan. Ano, tara? kahit ano. Ano, tara? Action. Hindi ito isang panaginip, Ibarra. Ito ang katotohanan na magkakasama na tayo muli. Hindi na magsusulit. Action. Hindi ito isang panaginip, Ibarra. Ito ang katotohanan na magkakasama na tayo muli at hindi na magkakasulit. Mahal. Action. Hindi ito isang panaginip, Ibarra. Ito ang katotohanan na magkakasama na tayo muli at hindi na magkakasulit. Mahal. Magamang ka. Hira, may dadaan ka. 1, 2, 3, action. Asan kayo? Okay, tapos na.